Inutusan niya ang golem niya, si James, na harapin si Baraka na rumaragasa papunta sa kanila. Nakatayo si Arya sa madilim na bangin, nanunood mula sa malayo, at doon niya na-realize na hindi lang pera ang kailangan para makontrol ang isang golem sa level na to, kailangan talaga ng matinding skill. Habang ina-activate ni Fernon ang magic niya, nagliwanag ang katawan niya, inilalabas ang lakas na matagal niyang tinatago. Sumugod si James pero sinangga agad ni Baraka ang atake gamit ang eksaktong counter. Malakas ang banggaan nila, may shockwave na yumanig sa buong lugar. Napapansin ni Fernand ang laban, alam niyang mas delikado ang sitwasyon kaysa sa inaasahan. Kita sa mukha ni James ang hirap habang pilit niyang sinasabayan ang lakas ng halimaw na si Baraka. Biglang may pangalawang golem na lumitaw, sinurpresa ang kalaban sa sabayang atake. Gulat si Arya nang malaman niyang higit sa isa ang golem na hawak ni Fernon. Ang corrupted na Sade ay sinubukang basagin ang depensa papunta sa World Tree. Pumasok si Fernon para pigilan ito, pero naitulak siya ng diretso atake. Lumipat ang kalaban sa barrier ng World Tree, ikinaalarma ni Arya. Pilit pinuprotektahan ni Arya ang World Tree, gamit ang lahat ng lakas niya para itaboy ang atake. Unti-unting kinakain siya ng panik habang nanginginig ang barrier sa bigat ng pressure. Nauubos na ang energy niya, iniisip kung hanggang kailan pa siya tatagal, halos bumagsak na. Pero kahit hirap na siya, tuloy pa rin siya sa laban, sumisigaw na hindi na siya tatagal ng matagal. Kahit reklamo siya ng reklamo, hindi siya ibigay. Determinado siyang hindi makalusot ang kalaban, humihingi pa siya ng bayad kay Fernan, hindi raw sapat ang pasasalamat lang, pabiro pa niyang sinabi na gusto niyang sumali sa yacht club niya. Iniisip ni Fernan na habang kinokontrol ang golem, sobrang vulnerable ng isang mage, umaasa lang siya sa panlabas na pandama. Habang lumulubog ang konsensya niya sa golem, nararamdaman niya ang daloy ng labanan at nare-realize kung gaano siya kaina sa swordsmanship. Ramdam na ramdam niya kung gaano kadaling mawasak ang golem laban sa sobrang lakas, lalo na sa mga malalakas na halimaw. Umubo ng dugo si Fernan, pagod na pagod sa bigat ng pagkontrol sa maraming golem. Hirap na siyang manatiling may kontrol. Naiisip niya kung gaano kaiba ang totoong laban kumpara sa paggamit lang ng golem sa pagmimina. Kahit halos maubos na siya, tuloy pa rin ang utos niya, alam niyang kahit maliit na pagkakamali, may pwedeng mamatay. Dalawa na lang ang natitirang golem, at halos ubos na ang mana ni Fernan. Tinulak niya ang sarili hanggang sa limit. Pinanghawakan niya na kailangan niyang tumagal hanggang makabalik si Hyde. Alam niyang buhay niya ang nakasalalay dito. Samantala, papalapit na si Baraka. Tumatawa habang papalapit sa pagod na mga golem, nagdesisyon si Fernan na huwag gumamit ng armas. Sa halip, ibinuhos niya ang lahat ng pandaman niya sa natitirang golem. Buong-buo ang koneksyon, parang sarili niyang mga galaw ang nararamdaman niya. Sumugod si Baraka, at sumalakay paarap ang golem ni Fernan, handa sa harapang banggaan. Isang napakalakas na pagsabog ang sumabog nang tumama ang golem ni Fernan sa kalaban. Bumuhos ang mga debris, nanginginig ang buong lugar at nagsisimulang gumuho. Kahit delikado, tuloy-tuloy ang atake ng golem ni Fernan, tinutulak pabalik si Baraka gamit ang purong lakas. Muling sumugod si Baraka, nakabuka ang mga kuko. Mabilis na kumontra ang golem ni Fernan. Isang shockwave ang sumabog mula sa banggaan. Nakabangon si Baraka, nagtataka kung bakit hindi pa tapos ang laban. Nanginginig sa galit si Fernan, hinihingi sa isip niya na bumalik na si Hyde. Dumating rin si Hyde sa wakas, may kasamang pulang hiwa na pumutol sa kaguluhan. Mabilis ang galaw ni Hyde, hinihiwa si Baraka at pinipilit itong umatras. Walang tigil ang atake niya habang umaatungal sa sakit ang halimaw. Sumabog ang huling atake ni Hyde, nilamon ng pulang enerhiya ang halimaw. Habang inihahanda na ni Fernan ang huling golem, may isa pang Baraka na sumugod.
Nakumpirma niyang iyon na ang huli, at doon lalong tumibe ang loob niya. Eksakto ang galaw, dinurog ng golem ni Fernan ang kalaban gamit ang malakas na bagsak pababa. Isang napakalaking halimaw ang mula sa dilim, nakabuka ang panga, may pagsisisi si Hyde na hindi niya nabili ang oras. Sumigaw si Arya ng tulong habang nakikipaglaban siya sa kalaban. Naiinis siya sa kakaibang kilos ng naputol na ulo ng halimaw. Biglang may umumbok na madilim at bumubulang masa sa loob ng labi ng halimaw, naglalabas ng nakakatakot na liwanag. Biglang sumabog. Halos hindi makalayo sina Fernan at ang grupo niya habang sumisigaw si Hyde. Upa ang usok, tiniyak ni Fernan kay Hyde na ayos lang siya, pero naiinis siya sa paulit-ulit na pattern ng mga sumasabog na halimaw. Nagreklamo si Hyde na nasayang ang ebidensya, pero sinabi ni Fernan na na-record niya ang lahat ng nangyari. Ibinigay niya ang isang magic recording device at inutusan si Hyde na kolektahin ang mga labi ng halimaw para sa research. Ipinaliwanag ni Fernan na 4th-rank creature ang mga yun at magiging kapaki-pakinabang sa hinaharap. Dumating si Arya na may dalang secured chest, kinakabahan habang nagtatanong tungkol sa World Tree Branch. Kinumpirma ni Fernan na buo pa ito. Kahit may mga bitik ang protective chest dahil sa pagsabog, nagdesisyon siyang siya mismo ang mag-check. Habang sinisigurado ni Arya na mukhang ayos lang, alam ni Fernan na hindi nakikita sa mata ang demonic energy. Ipinakita ni Fernan kay Arya ang isang artifact na espesyal niyang ginawa. Malaki ang ginastos niya rito, pero pinaghandaan niya talaga ito para sa ganitong sitwasyon. Binuksan niya ang chest, handang i-check kung nadungisan ba ang Sacred World Tree Branch. Pagtingin niya, sa una mukhang normal. Pero nagbago ang mukha niya nang mapansin niyang may maitim na corruption na dahan-daw ang kumakalat sa kumikislap na sanga, nadungisan nga ito. Galit na galit si Fernan. Lahat ng pinaglaban niya, parang nasayang. Walang pag-aalinlangan, inabot niya ang sanga para putulin ang kontaminadong bahagi. Nagpanik si Arya, hindi sigurado kung makakatulong ba ang pagputol. Ipinaliwanag ni Fernan na may iligtas pa ang sigla ng Mother Tree kung aalisin ang mga infected na parte. Habang kumakalat ang corruption, tinawag niya si Hyde para tumulong. Kailangan nilang kumilos agad. Pinutol nila ang mga nadungisang bahagi. Kinakabahang nagtanong si Arya kung may iligtas pa ba talaga ang sanga. Kinumpirma ni Fernan na oo. Kung mananatiling sekreto ang nangyari, hindi makakatakas ang mga demonyo. Inimbitahan niya si Arya na sumama sa laban nila sa pamamagitan ng pagtatago ng insidente. Mula ngayon, kakampi na siya laban sa demonic forces. Natuwa si Arya sa ideya ng shared secret sa pagitan ng mga house. Iniisip niyang mas mapapalapit siya kay Fernan. Humingi siya ng souvenir bilang patunay ng alyansa nila, pabiro pang sinabing baka madulas ang dila niya kung wala. Sinubukan ni Fernan na pakalmayan siya, pero lalo pa siyang tinukso ni Arya. Sabi niya kailangan ng bayad ang madaldal niyang bibig. Para matapos na, nangako si Fernan na iimbitahan siya sa yacht club. Masayang tinanggap ni Arya at sinabing parang walang nangyari. Pagkatapos noon, inayos ng grupo ang mga nasira, pinalitan ang mga nasugatan, at tuluyang tinakpan ang buong insidente. Isang buwan ang lumipas, ligtas na. Nakarating ang Pelennburg Merchant Guild sa Academy, at mukhang walang nangyari sa World Tree Branch. Dahil sa peking report ni Arya, natago ang mga pagkalugi ng Merchant Guild. Pero sa loob-loob ni Fernan, ramdam niya ang bigat ng mga kapalit na binayaran para manatiling sikreto ang lahat, kasama na ang sobrang absurd na mga compensation fee. Samantala, sa headquarters, sumabog sa galit ang isang lalaki. Galit na galit sa isa na namang bigong pagtatangka laban kay Fernan, inamin ng demonyo na hindi niya mahanap ang World Tree Branch kahit siguradong nadungisan na niya ito. Malamig na tumugon ang madilim na nilalang, tinawag itong isang kompletong kabiguan. Dahil walang bakas ng corruption, takot na nagsorry ang lalaki. Pero lalong naging nakakatakot ang katahimikan ng anino.
Nanginginig ang subordinate habang hinihingi ng nilalang kung paano nakaligtas si Fernan. Isinisi ng subordinate ang mga hindi inaasahang golem. Naisip nilang baka alam na ni Fernan ang plano nila noon pa. Lumalakas ang hinala, paghahanda lang ba iyon o sadyang kontra-atake? Hindi sigurado, pero ngayon, tinitingnan na nila si Fernan bilang seryosong hadlang, hindi na simpleng biktima. Sinisi ng anino ang subordinate sa pagkabigo dahil sa kalkuladong galaw ni Fernan. Kahit hindi si Fernan ang pangunahing target, napilitan silang mag-isip muli ng mga susunod na galaw. Habang umurong sila sa mga anino, nangako silang hahanap ng panibagong pagkakataon para patayin siya.